Magandang gabi po sa ating lahat. Sobrang lamig dito. Kanina nandito ako, iniisip ko yung pag-uwi ko siguro, baka titigas ito mga tayo Happy New Year pala sa ating lahat. Kasi January pa lang naman, di ba? Tumayo po tayong lahat at basahin muna natin ang ating teksto doon sa Roma chapter 10, verse 13, 14 to 15. Ang sabi niya sa verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makakapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, sa gabi ito, Panginoon, sinasamba po namin at pinapupurihan ang iyong dakilang pangalan sapagkat tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang aming dakilang Diyos at wala na po iba. Salamat sa kabutihan mo sa bawat isa, salamat sa pagmamahal, salamat sa pag-iingat mo, salamat sa bawat sandali, Panginoon, na niyayakap mo kami sa mga panahon na kami po'y nanghihina. At sa oras na ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran anuman po ang mga nagawa naming kasalanan, mga bagay, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa inyong harapan, sa mga pagkukulang po namin. Lord, humihingi kami ng kapatawaran. At sa oras na ito, dalangin po namin, Panginoon, nabigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, malawak na pangunawa, upang maunawaan po namin ang mensaheng ito, Panginoong Diyos, at magagamit po namin sa aming paglilingkod sa amang lugar, Panginoon, kung saan mo kami tinawag. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, maging ang iyong lingkod, Panginoon, napatan po ninyo ng iyong biyaya, ang kanyang kahinaan, upang ang iyong salita, Panginoon, ay maipangaral ayon mismo sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo, mga kapatid. Ang mensahe po natin, ang ebanghelismo ay mas mahalaga ngayon kaysa noon. Kapag sinabi nating ebanghelismo or evangelism, ang tinutukoy ko dito, ito yung one-on-one personal evangelism. Ibig sabihin, yung ikaw mismo yung lumabas at kinausap mo yung tao personal na kayo lang, dalawa. Okay? So, yun yung aking tinutukoy na sabi niya, ang evangelismo ay mas mahalaga ngayon kaysa noon. Bakit ko nasabi na mas mahalaga ngayon ang evangelism kaysa noon? Hindi ba ang pangangailangan para sa kaligtasan ay pareho lang noon at ngayon? Diba? Yung kaligtasan na ipinapangaral noong unang panahon, siya pa rin yung kaligtasan na ipinapangaral natin ngayon. Wala tayong binago, parihas pa rin. Dito sa Roma chapter 10, dito sa verse na ating binasa, mga kapatid, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo ang napakahalagang papel ng evangelism sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, mauunawaan natin kung bakit ang personal na pagbabahagi ng magandang balita ay mas kailangan ngayon kaysa noon. Bagamat nakikita natin yung mga malalaking krusada na maraming tao, di ba? Napapanood natin sa mga
sa Facebook, sa TV, siguro, nakikita natin na maraming tao, pero sa likod ng mga maraming tao na iyon, ang isang katotohanan doon, halos karamihan ng mga taong iyon ay galing sa iba't ibang church, mga Kristiyano. Di ba? At iilan lang yung mga unbeliever, at kung minsan pa, yung mga unbeliever na nandoon ay napangakuan ng mga material na bagay. Kaya sila nandoon. Bihira lang yung unbeliever na nagkusa na pumunta doon dahil sa salita ng Diyos o dahil sa kaligtasan. Mga punto, bakit mas kailangan ang evangelism ngayon kaysa noon? Una, ano ba yung mga punto? Bakit ko nasabi na mas mahalaga ngayon yung one-on-one personal evangelism kaysa noon? Ang una, sapagkat limitado ang mga pagkakataon. Okay? Limitado ang mga pagkakataon. Sabi niya sa Roma chapter 10 verse 14 kanina, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Papaano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral? Ang tanong dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, paano nga silang magsisisampalataya sa Kanya kung hindi nila napakinggan? Okay? So dito, ipinapakita dito na ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig. Amen po ba? Yun yung sinasabi dito. Kung walang pangangaral, walang makaririnig. At kung walang makaririnig, walang mananampalataya. Amen po ba? At ito ay nilinaw niya doon sa verse 17 na kung saan sinabi niya, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Okay? Linawin natin mabuti ito dahil marami ang nalilito. Ang sabi niya, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Hindi yung pananampalataya ang nagbubunga ng pakikinig. Nakuha ba natin? Kung ilalarawan natin ito sa puno, yung pakikinig ang puno at ang bunga ay pananampalataya. Hindi yung pananampalataya ang puno na nagbubunga ng pakikinig. Kaya ito ay sumasalungat doon sa katuruan ng Calvinist na sinasabi nila na hindi ka daw pwedeng makapakinig hanggat hindi ka binibigyan ng Diyos ng pananampalataya. Yun yung kaya sa kanilang katuruan o doktrina, nauuna yung pananampalataya bago ka makinig. Nauuna yung pananampalataya bago ka maniwala. Hindi ka raw pwedeng maniwala kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng pananampalataya. Ngayon, paano ito konektado sa unang punto natin na limitado ang pagkakataon? Pansinin natin ang limitasyon ng buhay. Okay? Ang buhay ng tao, mga kapatid, ay maikli at hindi natin alam kung kailan ang kanyang huling pagkakataon upang marinig ang Ebanghelyo. Ulitin natin, ang limitasyon ng buhay. Ang buhay ng tao ay maikli lamang, hindi po ba? At hindi natin alam kung kailan yung huling pagkakataon upang marinig niya ang Ebanghelyo. Kung minsan ito ay nangyayari, di ko lang alam kung naranasan na po ninyo. Kung minsan, may pagkakataon na kausap mo ngayon yung tao, pero yun na pala yung huling pag-uusap ninyo. Marahil siya ay mamamatay or siya ay lilipat sa ibang lugar at hindi na kayo magkikita. Di ba? May mga ganon na pagkakataon. Naranasan ko yan noon sa Pangasinan habang ako'y nagbibisita. Mayroon akong
tao na laging dinadaanan. Ang rason niya, oo pastor, naintindihan na kita, pero hindi mo na ngayon, sabi niya. And then, isang araw ulit sa visitation ko, nakita ko na naman yung taong yun na nakaupo lang doon sa harap ng bahay niya. Yung sa puso ko, gusto kong daanan ulit. Pero sa isip ko naman, lagi mo nang ginagawa niya pero hindi naman tumatanggap. So hindi ako pumunta. Dinaanan ko lang. Sa gabing iyon, habang siya nakakumot, may pumasok sa bahay niya at pinagtataga ng yung palakol at namatay sa gabing iyon. Nung nalaman ko, sobra akong nakonsensya. Bakit? Dahil alam ko na yung desisyon niya ay huwag muna. At naisip ko, siguro kung dinaanan ko kahapon, sabi ko, baka doon siya tumanggap. Okay, so may mga ganung pagkakataon. Nakausap mo ngayon, pero mamaya wala na. Hindi ka na mabibigyan ng pagkakataon kung hindi man siya yung mawawala, baka tayo yung mawawala. Dahil maikli ang buhay at hindi natin alam kung kailan yung huling pagkakataon na tayo'y makapagbahagi o sila naman ay makapakinig. Okay, so yun. Ibig sabihin, hindi habang panahon ay makakausap mo yung tao kung gusto mo. Dahil minsan, nakausap mo siya ngayon pero hindi mo sinamantala na bahaginan. And then sa susunod, gusto mo na siyang puntahan, busy na. Ayaw na niya makinig. Pastor, pasensya ka na, mayroon akong pupuntahan. Wala nang time para bahaginan mo. Kaya nasayang yung panahon na iyon. And then mabilis ang pagbabago. Ako mismo ay umaamin, mga kapatid, na hindi na kasindali ngayon ang mag-plant ng church kaysa noon. Diba? Kung kayo ay nagpapastor na noong 1990s hanggang 2000, sa mga panahon noon na wala pang social media, wala pang gadget, walang cellphone, maraming lugar na wala pang kuryente, napakadaling mag-plant ng church noon. Ang mga bata noon, kapag lumabas ka, may dala kang isang supot na kindi, tapos mayroon kang dalang gitara, sila mismo ang lumalapit. Tuwang-tuwa yan, lalo na kung ginigitarahan mo sila, and then pagkatapos mong magturo, bigyan mo sila ng kindi. Tuwang-tuwa sila. Lalo na ako noon, nung nasa Baguio pa ako, hindi gitara yung dala-dala ko, yung accordion. Gustong-gusto ng tao yung kahit matatanda, nandoon sila. Kakanta ka, Amazing Grace, yung ginaganyan mo yung accordion. Yung bang parang namamangha sila. And then kapag nangaral ka doon, makikinig sila. So napakadali noon, madali lang mag-invite sa mga Bible study noon, lalo na sa mga lugar na wala pang kuryente. Yung mga tao noon, kapag gabi na, wala na silang ibang gagawin kundi matulog. Kasi wala namang TV, walang gadget, walang cellphone. So napakadali noon. Ngayon, ang dami na nating kaagaw sa atensyon ng mga tao, lalo na sa mga kabataan. Di po ba? Number one, ang social media. Ang mga kabataan ngayon ay sobrang nahumaling sa mga cellphone. Paggising sa umaga, cellphone ang hawak. Hanggang matulog ulit yan sa gabi. Ganon, umiikot. Pangalawa, nakaagaw natin ang kanilang mga pangarap. Sobrang siksik ang schedule ng mga estudyante ngayon, kahit elementary pa nga lang, lalo na sa mga high school, punong-puno sila ng mga assignment, mga project, mga activities. Kahit Sabado ay mayroon silang activities.
May mga gawain din sila. Napakahirap ma-invite. Kung minsan kahit na-invite mo sa Bible study, cellphone pa rin ang hawak. Akala mo nakikinig. Di ba? So ang dami nating kaagaw, and then pangatlo dyan, ang kanilang mga libangan, lalo na sa mga kalalakihan na young people, yung mga mahilig sa basketball. Ayan. Kaya nga doon sa San Nicolas, ito yung problema ko doon sa mga membro ko sa Bible class. Halos magdadalawang buwan na yata na hindi ko sila na Bible study dahil doon sa mga liga-liga. Nagpaalam naman sila, Pastor, hindi muna kami makakapag-Bible study dahil may mga practice kami, may mga liga kami, may mga pupuntahan kami. Kasi nga yung pinaka-leader nila doon, yung chairman ng barangay, yung chairman ng barangay, dinadala niya yung mga kabataan. So, napakahirap sumingit sa kanilang schedule. At ang nakikita kong aktibo lang sa gawain ay yung mga naging bunga sa one-on-one personal evangelism. Yung talagang napuntahan ko, nakausap ko personal, tumanggap siya, ayun. At yun yung mga fina-follow up, personal, na na-follow up, nakakausap. Hindi yung basta binisita mo and then nagpintuhan lang kayo tungkol sa buhay. Hindi. Ibig kong sabihin, yung follow up, yung pinuntahan mo talaga at Bible talaga ang pinag-usapan. Ako ba natin? Iba naman yung visitation lang na nakipagkwentuhan. Iba naman yung talagang one-on-one na dinidisciple. At yun yung napansin ko na sila yung nananatili sa gawain. Kisa yung mga by group. Kasi yung mga kabataan na kalalakihan doon sa San Nicolas, by group sila na Bible study ko, and then tumanggap sila sa grupo. Pero hindi ko sila makausap personal dahil hindi ko nga mahagilap sila na kapag nagbibisita ako. Pero doon sa kabila, sa pilitan, na one-on-one ko yung mga doon. Yung mga binabible study ko doon. Kaya kumplito pa rin sila. At yung mga adult na talagang natutukan ko one-on-one, nandoon pa rin sila na kahit noong December, hindi ko sila na Bible study sa loob ng isang buwan. Pero kagabi, pinuntahan namin, talagang namimiss pa rin nila yung noong Christmas program na namin, lahat yon yung 6 na adults doon ay talagang pumunta doon sa Christmas program. So, masasabi ko na mas kailangan pa rin natin yung personal evangelism ngayon kaysa noon. Okay? Napakahirap sumingit, sabi ko kanina, sa kanilang mga schedule. Kaya ngayon, sabi ko dito sa San Nicolas, kung hindi ko kayo makukuha ng mga kabataan ngayon, sabi ko, kukunin ko yung susunod na henerasyon ninyo, yung mga bata. Di ba? Kung wala kang pag-asa sa mga kabataan ngayon dahil napakahirap dalhin sila sa paglilingkod, targetin natin yung susunod na henerasyon, mga bata. Kaya tinututukan ko doon at plano namin ni Mrs. maliban doon sa pinakasinkro ng barangay ng San Nicolas, i-outreach namin yung mga bata pa sa ibang sa mga ibang lugar doon. Ang punto dito, mga kapatid, may mga oportunidad ngayon na maaring hindi na natin makikita bukas sa evangelism. Halimbawa, binigyan ka ng Panginoon ngayon na ibahagi. Yung pagkakataon na iyon, kung hindi natin samantalahin, baka bukas ay wala na. Ako ba natin? Dahil maikli lang ang buhay. Pangalawa, iba ang mensahe ng mundo. Okay? Iba ang mensahe ng mundo. Una,
kompetisyon ng mga mensahe. Sa panahon ngayon, napakaraming boses ang nagsasalita at nag-aagawan sa atensyon ng mga tao. Ang mensahe ng mundo ay kadalasang nakatuon sa pansariling kasiyahan. Nakatuon sa mga material na bagay, nakatuon sa mga bagay na panandalian lamang, at walang panahon sa mga bagay na espiritual. Okay, yan yung advice ng mundo. Unahin mo ang mga bagay na kailangan mo. Unahin mo ang mga bagay na kakainin mo, isusuot mo. Ngayon, ito, si Brother Paquito, yung unang na-disciple ko doon sa Pilitan, sinubukan niyang mag-share sa kanyang kapatid dahil gusto niyang akayin na i-invite sa aming Bible study. Na pumunta ka, Brad, kasi maganda doon, matututunan mo yung kaligtasan, gano'n daw yung sinabi niya. Ang sagot daw ng kanyang kapatid, kahit anong gagawin mo dyan sa pagdadasal, kung hindi ka naman lalabas at magtatrabaho, mamamatay ka pa rin sa gutom, tol. Ganon daw yung sagot ng kanyang kapatid. Yun ang mensahe ng mundo. Ang mensahe ng mundo ay unahin mo muna ang mga material na bagay. Kaya nga napakahirap yayain ang mga tao, lalo na kung mayroon silang pangangailangang finansyal. Lalo na ngayon, doon sa mga lugar tulad sa mga baryo, ibang style na ngayon yung pagtatanim nila ng palay. Sapagkat lalabas sila, minsan daw 2:00 ng madaling araw, 3:00. Di ba? And then, matatapos sila mga 1:00, gano'n. Lalo na kapag mainit ang panahon, gano'n. Pagtanghali na, uuwi na sila. At wala silang ibang gagawin kundi matulog maghapon. Paano ka mag-witness, magsusunduin kung gano'n ang style ng mga tao doon, di ba? Na akala mo walang tao, yung pala nandoon sila natutulog. Dahil sa madaling araw, lalabas ulit sila upang magtrabaho, magtanim ng palay. Okay? So, pero ang mensahe ng Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Pangalawa, kahalagahan ng katotohanan. Kailangan ng mga tao ang katotohanan na nagbibigay ng pag-asa, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Ang Ebanghelyo lamang ang nagbibigay ng tunay na kasagutan sa mga pangangailangan ng puso ng tao. Yun ang talagang kailangan, at ang bagay na ito ay nasa atin. Kung ano yung kailangan ng mga tao sa labas, yung mga kailangan nilang espiritual, sa atin ipinagkatiwala ng Diyos. At dito, lagi kong binibigyang diin yung biblical salvation at yung salvation na itinuturo ng relihiyon. Okay, kapag nagba-Bible study ako sa labas, kapag sinabi kong biblical salvation, ano ba yung ibig sabihin? Sabi ko, ang biblical salvation, ito yung kaligtasan na itinuturo ng Biblia. Okay? At malinaw sa Biblia na ang kaligtasan na itinuturo ng Bible ay tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Sabi ko, kung ang bagay na ito na itinuturo ko sa inyo ay hindi ko mapapatunayan sa pamamagitan ng Biblia, ng banal na kasulatan, hindi ito biblical, kaya walang saysay na paniwalaan ninyo, sabi ko. Pero kung ang punto ko na ang kaligtasan na itinuturo ng Biblia ay sa pamamagitan ng pananampalataya at maipapakita ko yung verse, walang dahilan din na hindi natin paniwalaan. Hindi porket sabi ko, kundi nakita ninyo mismo na ito ay nanggagaling sa Bible. Halimbawa, ano yung mga verse
Ano ba yung mga patunay nating mga bersikulo na nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Halimbawa, yung 2 Timothy chapter 3 verse 15 na sinasabi doon, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Diba? Napakaliwanag yun. Na ibig sabihin, yung banal na kasulatan sa ngayon, sabi ko, walang iba kundi ang Biblia. Okay? Kasi ang Biblia naman noon, sa panahon nila Pablo, ay hindi pa nakumplito as tulad sa Biblia natin ngayon. Kaya ang tawag nila, banal na kasulatan, dahil nakasulat sa mga malalaking scroll. Pero sa atin ngayon, Biblia na ang tawag natin dahil nandyan na lahat sa isang libro lang. Pangalawa, yung Ephesians chapter 2 verse 8. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos, hindi galing sa inyong sarili. Okay? Yung salitang pamamagitan, yun yung tumutukoy kung anong paraan natin makakamtan ang kaligtasan. Roma 1:16, alam po natin yun na hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng nino. Sabi niya, ng bawat sumasampalataya. Amen? Gawa 16 verse 30. Noong tinanong ng gwardiya si Pablo, sabi niya, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang sagot ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. So yun yung dahilan kung bakit nasasabi natin na yung kaligtasan na itinuturo natin ay biblikal sapagkat nasusuportahan natin ng mga bersikulo. At dagdag pa doon, bakit maliligtas yung mga sumasampalataya kay Kristo? Ano ba yung nangyari noong sila'y sumampalataya? Ano yung nakamtan nila noong sila'y sumampalataya? Una, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dinidiinan ko yung mga bagay na iyon, yung 4. Ngayon, saan natin makikita na kapag ang isang tao na sumampalataya kay Kristo ay tatanggap ng kapatawaran? Ano yung supporting verse natin doon? Gawa 10:43. Na siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Pangalawa, buhay na walang hanggan. Bakit maliligtas ang mga sumampalataya kay Kristo? Una, sapagkat tatanggap sila ng kapatawaran. Pangalawa, tatanggap sila ng buhay na walang hanggan. Ano yung verse natin na isusuporta natin na ganun nga ang mangyayari kung ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus? Juan 6:47. Sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Pangatlo, karapatan na maging anak ng Diyos. Saan natin makikita na kapag ang isang tao na sumampalataya kay Kristo ay maging anak ng Diyos? Juan 1:12. Lahat ng mga tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Take note yung salita na binigyan, hindi bibigyan. Okay? Pang-apat, yung Espiritu Santo bilang tatak ng Diyos na tayo ay Kanyang pagmamayari. Saan natin makikita na kapag sumampalataya ka kay Kristo ay ipagkakaloob niya yung Holy Spirit? Ephesians 1:13. Doon sa gitna ng bersikulo sabi niya, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya, sabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang banal na Espiritu bilang tanda ng pagkahirang o tatak ng pagkahirang sa inyo.
So yun, sabi, dinidiinan ko yung apat na iyon, na kapag ang apat na ito, kapatawaran, buhay na walang hanggan, karapatan na maging anak ng Diyos at yung Holy Spirit, kapag ang apat na ito ay wala sa atin, kahit 10 ang relihiyon mo, hindi ka maliligtas. Di po ba? Eh ano naman ang mensahe ng relihiyon? Sabi ko. Ang mensahe ng relihiyon, sabi nila, kung hindi ka papasok sa amin, hindi ka maliligtas. Ang punto ko doon, kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpasok sa relihiyon, anong relihiyon dapat ang pasukan mo? Yung iba naman sabi nila, kung gusto mong maligtas, gumawa ka lang ng mabubuting gawa. Ang sagot ko doon, kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ilang mabubuting gawa ang dapat mong gawin upang masabi mo na ikaw ay ligtas na? At hanggang kailan ka gagawa dapat? Wala rin, di ba? Wala tayong kasiguraduhan. Ang sabi ng ibang relihiyon, kung gusto mong maligtas, sundin mo lang ang mga utos ng Diyos. Ang sagot ko doon, kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, alin doon sa mga utos ng Diyos ang dapat mong sundin para masabi mo na kapag nasunod mo ay ligtas ka na? Pangalawang tanong doon, alam mo ba lahat yung utos ng Diyos sa Biblia? Ang sagot nila, hindi. O ngayon, papaano mo susundin yung bagay na hindi mo naman pala alam? So doon sa paghahambing ng ating pananampalataya o paniniwala at doon sa iba, makikita nila, ito ay noong nag-Bible study kami kagabi. O mga kapatid, sabi ko, matagal na hindi tayo nakapag-Bible study, kaya mag-review na lang muna tayo. So, ipinakita ko, kasi ako, pag lumalabas ako, gumagamit ako ng mga PowerPoint, ganun, maliban lang doon sa booklet na ibinibigay ko, gumagamit ako ng PowerPoint. So, napaghahambing yung katuruan na tayo ay mayroong katiyakan at yung turo na iyon ay ipinagkatiwala sa atin na ito naman yung dadalhin natin sa ating personal evangelism. Amen po ba? Kumbaga, halimbawa, ang mga tao sa labas ay mayroong isang pambihirang sakit na walang lunas at yung nag-iisang gamot ay ipinagkatiwala sa atin. Ano ba dapat ang gawin natin? Itatago ba natin yung gamot na iyon na magbibigay lunas sa lahat ng tao? O dadalhin natin at ikalat natin, ipabalikan natin? Nandito ang tunay na gamot. Di po ba? Okay, so ayan yung ating ang hamon sa mga punto na ito. Ang hamon sa dalawang punto. Kailan ang huling beses na nagbahagi ka ng ebanghelyo sa isang tao na hindi pa nakakilala kay Kristo? Kailan? Noong taong 2025, ilan yung nabahaginan mo na tumanggap kay Kristo? Ngayong taong ito, 2026, ilan ulit ang plano mo hanggang matapos ang taong ito? Napakagandang hamon, di po ba? Oo. Then last, pangatlo, ang pangangailangan para sa pagtugon. Ang tanong ulit ni Pablo kanina, sabi niya, paano silang makaririnig na walang mangangaral? Okay? Hindi, ito yung tandaan natin, mga kapatid. Hindi kusang matututo ang mga tao tungkol kay Kristo. Kailangan ng mga taong handang magbahagi ng kanilang pananampalataya. Hindi nyo ba napapansin kapag church planting,
o pagpapalago ng church. Kahit maglagay ka ng malaking signboard sa harap ng kapilya o kung saan kayo nagtuturo o kung saan yung church, kahit maglagay ka ng malaking signboard, hindi yun magmamagnet sa mga tao na lumapit. Tama. Ang isa pang patunay, ito yung naranasan ko talaga ito, na hindi na kasindali noon ang pag-iibanghilyo kaysa ngayon. Yung sabi ko nga kanina sa inyo, kapag doon sa aking mga Bible study, hindi ako basta pupunta na cellphone lang o Bible. Napupuno lagi yung tricycle ko. Okay? Nandoon ang speaker, nandoon ang laptop, nandoon ang PowerPoint. Kaya sa aming Bible study, talagang inilalatag ko yung bawat verse at iniisa-isa kong ipaliwanag. Maliban pa doon, dahil doon nga sa aking Bible class, gumawa ako ng booklet, natapos ko na yung 11, isa na lang yung gagawin ko. Pero ang pasalamat ko sa Panginoon doon sa pilitan noong narating namin yung book 11 na baptism, yung 10 doon, dahil nagtuloy-tuloy sila, willing na silang magpabaptize. Okay, pero sabi ko, hindi mo na ngayon dahil hihintayin ko yung iba pa na mag-decide din dahil nahuli yung iba doon sa aming ano. So, halos wala kang masabi. Ako, wala akong masabi doon sa pagtuturo ko. Talagang nililinaw kong mabuti. Ngayon, ang dito, kahit na nakumplito yung gano'n, kahit napakaliwanag yung pagtuturo, napakahirap pa rin makuha ng buo ang kanilang puso. Okay? Di lalo na kung bara-bara lang yung ating pagtuturo. Ano yung ibig sabihin ng bara-bara? Yung hindi mo pinaghahanda ang mabuti, yung tuturo mo, or hindi malinaw, kung saan-saan natutungo yung topic. Di mas lalong hindi na natin makukuha ang mga tao. So dito, responsibilidad ng mga Kristiyano bilang mga tagasunod ni Kristo. Lahat po tayo ay tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay may responsibilidad na ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Makikita natin yan sa Matthew 28:19-20, na kung saan inuutusan tayo ng Panginoon na humayo kayo sa lahat ng bansa at gawin ninyong alagad ko ang mga tao. Lahat ng bansa. Okay? So, yan ay iniatang ng Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng isipin na yung unbeliever ang gagawa sa kanilang kapwa unbeliever, o yung unbeliever ang maghahanap ng Ebanghelyo, ang maghahanap ng kaligtasan. Tayo yung inutusan na lumabas, humayo, at dito yung nasabi ko kanina na mas kailangan natin ngayon yung one-on-one na pagpapahayag, mas epektibo kaysa yung maramihan. Hindi ko naman minamasama yung maramihan, at least sana kung marami, dapat napa-follow up din ng isa-isa yung mga taong iyon. Dahil ang patunay dito, karamihan sa mga nananatili sa gawain ay yung mga bunga sa one-on-one evangelism. Yan yung personal ko lang na karanasan. Di ko lang alam kung yun din ang inyong karanasan. Pero sa akin, yun yung napansin ko, yung mga nananatili ay yung mga talagang nakakausap ko personal
sa Bible, sa kaligtasan, assurance of salvation, baptism, about church growth, ganun. Sila yung nananatili. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito ay napatunayan ko mula pa noon na unang nagpastor ako. Napatunayan namin ito ni Mrs. doon sa Pangasinan. Nung nag-pioneering kami doon, yung pioneering na iyon, hindi namin sinalo na gawain. Nag-start kami from nothing. Walang membro, walang born again. Nagsimula kami, Catholic talaga yung yung sinimulan namin sa mga Catholic. Kasi Baptist at Catholic lang naman yung nandun sa amin nun, sa Tambugo. So Catholic, sulit. Nagsimula kami doon. Noong una talaga masasabi ko na yung mga unang buwan namin talagang sobrang dami. Dinadagsan ng mga tao. Unang baptism namin 17. Pangalawa, more than 20. Yung 3 buwan namin noon, nakabaptize kami ng mahigit 50. At attendance namin noon, mga 120, ganon, every Sunday. Pero, paglipas ng ilang buwan, kasi 5 taon na po nag-stay doon, unting-unting nawawala rin yung yung mga hindi ko na-witnessan personal, hindi ko na-follow personal, unting-unti rin silang nawawala. At ang nanatili, yung mga na-disciple, one-on-one. At kahit noong umalis ako doon, hindi naman agad nagkaroon ng pastor, kasi nahirapan din ako naghanap ng pastor na sasalo doon. Pumupunta pa rin ako doon once a month. At ang nananatili doon na pinagpatuloy yung gawain, yung mga naging bunga sa one-on-one personal evangelism. Ganon din nung nandito na ako sa CBCC, nung sinimulan namin ni Pastor Mike yung San Vicente, sinamahan niya ako ng ilang araw. Yung mga na-witnessan ko na ako, yung personal, pinupuntahan ko yan 2 beses sa isang linggo. At hindi lang yung bisitahin hindi lang yung pasyalan, kundi kahit mayroong ginagawa, Brad, kahit halimbawa nagluluto o yung nagtatanggal ng dahon ng malunggay, uupo pa rin ako sa harapan niya. At i-disciple ko habang nagaganon ng dahon ng malunggay, tinuturuan ko. Si Brother Pantor, Pastor Mike. And then, pagkatapos niya, pupuntahan ko ulit yung kapatid niya doon sa Batataas. At ito yung nakakatawa doon. Kahit siya'y nandoon sa tungitan, kapag nakita niya akong darating, Brad, halika, mag-usap muna tayo. Pupunta kami dun sa likod, iiwanan niya yung mga kasama niya sa tungitan, nagtutungit sila doon. Iiwanan niya. I-disciple ko. Then pagkatapos niya, baba ulit ako, mayroon pang mga kababaihan doon. Yung mga iyon, ngayon, sila yung malakas na nag-i-invite sa gawain. Si Brother Bantor, noong ituro ko yung about idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi hindi ko pinansin noon. Mahigit 3 buwan na nagbabible study kami sa bahay niya. Nandoon lang sa likod namin yung malalaking ribulto. Kaya kapag nagpipicture ako, iniiwas ko yung camera doon sa mga ribulto para hindi makita. Pero nung itinuro ko yung about sa mga ribulto, siya yung unang nagtaas ng kamay para isurrender yung kanyang mga ribulto. Diba? Yun yung yung kaya lagi kong nakikita na mas epektibo yung personal evangelism kaysa yung pangmaramihan agad. Kahit pa isa-isa lang, basta ang mahalaga na nanatili. Okay? Naranasan ko rin ito sa Ilagan nung dinala ko ng bishop doon sa mga Loyal family. Pinupuntahan ko ng Merkules and then Sabado, then sa gabi, Bible study. Pinupuntahan ko bawat bahay nila, kinakausap, personal. And then, binuko ko yung Bible study sa Merkules ng umaga. Yung pinakamatanda nilang kapatid, kapag nakita na niya, nandiyan na si Pastor, tatawagan niya lahat yung kanyang mga kapatid. Pupunta sila doon, mag-Bible study kami. Ganoon na naman sa Sabado ng gabi. At ako'y natutuwa dahil hanggang ngayon pumupunta pa rin sila. Lalo na kapag may mga special na okasyon.
doon sa Ilagan. Ganon din sa Pilitan. Yung una kong ano na dyan, si Brother Edwin, ngayon wala na, pero nung una, parang sabi ko, ito na siguro Lord, yung ibibigay mo sa akin. Pero ang problema doon, hindi ko siya mapatanggap. Pero yung aksyon niya, parang yung bang kuha-kuha ko na, yung pala, yung bang humanga lang sa akin. Napahanga lang doon sa yung pagsasacrifice ko, nagpagpupunta-punta doon, din nakikita niya yung malasakit ko sa mga tao. Inamin din niya na hinahangaan ko yung yung ginagawa ni Pastor Abilia, sabi niya. Kasi nagpaalam din kila Brother Paquito na hindi ko na pupuadin kasi busy ako, marami akong gagawin. Pero sila Paquito, na nawitnessan ko siya muna, nawitnessan ko, tumanggap, and then nung dumating yung asawa niya, winitnessan ko ulit. Nung dumating yung bayaw niya, winitnessan ko ulit. And then lagi ko silang pinupuntahan. And then yung Bible study ko sa kabila, ganun din. Hanggang ngayon, nandun pa rin sila. Samantalang yung mga parang nagulat lang, ay maganda dito, punta tayo. Ito, ang tuwa ka naman, ang daming tao, siyempre. Pero sa bandang huli, unti-unti silang nawawala. Okay, so sa ating conclusion, dapat muli nating bigyang diin ang kahalagahan ng personal evangelism ngayon kaysa kailanman. Kung dati hindi natin ginagawa yung personal evangelism, one-on-one witnessing, bigyan natin ng halaga ngayong 2026, upang ang ating mga gawain ay manatili sa paglago. Sapagkat limitado ang pagkakataon, hindi habang panahon ay mayroon tayong panahon na gawin iyon. Iba ang mensahe ng mundo at kailangan ng mga tao ang ebanghelyo upang matugunan ang kanilang espiritual na pangangailangan. At ang panawagan natin, tayo ay tinatawag na maging mga sugo ni Kristo sa ating henerasyon. Hindi yung iniisip natin, gagawin ko lang saka na lang. Ngayon, di ba? Simulan natin. Hindi natin mapapatunayan na maganda kapag hindi natin gagawin. Ako ba natin? Ako nga minsan naiinggit sa inyo, lalo na sa mga pastor na maraming kasama, may mga workers, may mga grupo. Naiinggit ako. Dahil ako, kapag lumalabas ako lang. Kapag sinumpong ako ng discouragement, kailangan kong sabihan ng aking sarili, bakit ka ba discourage? O ba't nag-iisa ka? Kinakausap ko na lang yung sarili ko sa daan. Oo. Nakakaingit, di ba? Kaya yung mga pastor, sa mga baguhan, kakausapin ko kayo, kung kayo ay pinagkatiwalaan ng isang gawain, napakaswerte ninyo. Sapagkat kung kayo mismo ang magsisimula ng gawain para kayo makapagpastor, napakahirap. Kaya pagbutihin ninyo. Kung hindi ninyo magawa yung personal one-on-one evangelism, kahit magbisita muna, bisitahin yung mga tao hanggang masanay ang ating sarili na lumabas. Kasi napakahirap gawin yung isang bagay na hindi natin nakasanayan. Di po ba? Pero kapag nasanay ka na, hahanap-hanapin mo. Na para bang hindi ka mapakali kung hindi mo magagawa. Okay? Ang Diyos, ang pangako dito sa personal evangelism, ang Diyos ay sumasa atin at bibigyan niya tayo ng lakas at karunungan upang maging epektibong saksi ni Kristo. Ang sabi niya, I will be with you always, even unto the end of the world. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat Panginoon, sapagkat bawat isa na narito ay pinili mo upang humayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Kung hindi namin ito gagawin, Panginoon, hindi makakapakinig ang mga tao sa labas.
At kung hindi nila mapapakinggan ang Ebanghelyo, walang panahon na sila'y sumampalataya. Kaya napakahalaga yung aming papel sa kaligtasan ng sangkatauhan na kami yung iyong pinagkatiwalaan. Ibinigay mo sa aming mga kamay ang susi, Panginoon, upang ang mga tao ay maligtas. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na magawa namin hindi lamang yung pumupunta kami upang mangaral, hindi lamang yung nagpapakita kami sa mga tao, kundi gawin yung one-on-one personal evangelism sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Sapagkat ito lamang yung isang paraan, Panginoon, upang mapanatili sila sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa paalalang ito. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makimalo ito, kumitom ito. Nadi po ay tapalipo.